At habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang Hey, God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa lahat. At ngayon po ay araw ng Sabado at ngayon po ay April 18, 2026 at sa atin pong pagpapatuloy ng ating daily devotion. Muli tayo po ay tutungo sa isa na namang talata mula po sa Old Testament. At ngayon po ay pag-usapan po natin ang Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. At pamagatan po natin itong the window of opportunity. At ngayon, muli tayo po isasama na aking partner para po sa talatang ito. At tayo po ipangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Isaiah 55 verse 6. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ipinagkaloob mo muli sa aming Panginoon. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu. Sa aming mapag-aaralan, Panginoon, ikaw nawa mag-reveal sa amin ng katotohanan at nang sa ganon ay lubusan namin itong maunawaan. At maisapamuhay at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Lord, sa patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon, sa pangunguna sa aming mga bawat araw na aming tatahakin. Nawa, Panginoon, sa lahat ng aming mga sasabihin, kikilos at gagawin ay naayon sa iyo at ikaw ang mapapurihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin Panginoon Diyos. At dito po sa ating talata, sabi nga doon, no? Seek the Lord while He may be found. Call on Him. Sabi nga doon, ay may footnote po doon, for salvation. Yun po yung pagtawag natin sa kaligtasan while He is near. At kaya nga mga kapatid, dito po sa ating pinag-uusapan na ito, ang aklat po na ito mula po sa Isaiah ay tinatawag na the gospel. No? Kung merong sa New Testament na gospel, Matthew, Luke, John, and Mark, no? Dito, ito po yung tinatawag na the gospel of the Old Testament. No? Dahil napakaraming propesiya tungkol sa ating Panginoong Hesus at patungkol sa kaligtasan. At sa kabanatang ito po, ang mga taga-Huda ay nasa panahon po ng exile o pagkabihag sa Babylonia. No? Dito makikita po natin ang kanilang pagod, no? Na sabi nga ay nawawala na po sila ng pag-asa. No? At parang malayo na ang Diyos sa kanila. No? Pero sa pamamagitan po ni Propeta Isaiah, ay nagbigay ang Diyos ng promise of restoration o sabi nga po ay pangakong pagbabalik. Kaya nga po sinasabi ng Diyos dito, no, na huwag kayong tumingin sa sarili nating kabanalan o gawa, kundi lumapit tayo sa Kanya, no? Dahil siya ay maawain. Kaya po dito sa verse na ito ay matatawag po natin it's an urgent call o panawagan. Hindi ito para sa mga Hudyo lamang po noon, kundi para sa lahat ng tao na masasabi nating
handang sumunod sa Kanya, no? At sabi nga ay tandaan po natin ang panahon ay may limitasyon ng pagtanggap ng grasya ng ating Panginoon Diyos. At sa buhay natin, maraming opportunities na dumadaan. No? At masasabi natin yan na may mga opportunity na sa trabaho, sa negosyo, sa pag-aaral. Pero madalas kapag napalampas tayo o napalampas natin ang lahat ng ito, masasabi nating parang huli na ang lahat, ano? Na parang tila ba na nagsasara na ang pinto at parang hirap nang ibalik. Parang hirap nang bumalik pa. Kaya nga po sa ating verse ngayon, tinuturo po dito ni Propeta Isaias na ang pinakamahalagang opportunity na dapat po nating samantalahin, no? Ang panahon ng paglapit sa Diyos. At ang tawag dito po ay theology ng pag-aaral na ito is the day of salvation o yung paghahanap po ng grasya, no? Kaya nga po, huwag po nating sayangin, no? Sabi nga po ay ang opportunity, hindi na natin kayang ibalik yung nangyari kahapon eh. Kaya parang, ano ba yung pelikulang yun? Rewind, no? Hindi na natin maibabalik yan. Kaya nga, sa paggising natin sa umagang ito o sa umagang ito ba, nandun ba yung paghahangad natin na magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Diyos? At katulad po dito sa ating talata ngayon, no? Nabanggit po yung word na seek the Lord. No? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Itong seek the Lord. No? Ang salitang seek, no? O hanapin sa Hebrew ay sabihin natin darash. No? Ito ay may malalim na kahulugan. Hindi po ito yung tipong sabi nga ay naghahanap lang tayo ng nawawalang gamit, no? Hindi po yan yan. Ang darash po ay nangangahulugan ng paghahanap ng buong puso. May determinasyon, may pagsisikap, at may matinding pagnanais na makasama natin ng Diyos at malaman natin ang kanyang kalooban. Kaya nga mga kapatid, bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, mga mahal kong kapatid, no? Dito po, no, alam natin na ang Diyos ay omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat yan ng lugar. No? Pero, bakit dito po sa talatang ito, masasabi natin, sinabing hanapin siya habang siya ay matatagpuan. Ano? Para sabi, di ba, omnipresent naman siya. Bakit natin kailangan pang hanapin? Parang ganun yan. Ano? Ito po ay hindi dahil sa nawawala ang Diyos. Okay? Paglilinaw natin, mga mahal kong kapatid dito, kundi dahil sa ating estado ng puso. Yung puso natin. Ang Diyos hindi lumalayo, pero yung puso natin, lumalayo tayo sa Kanya. May mga panahon na binubuksan ng Diyos ang isang espesyal na panahon ng grasya kung saan, sabi nga ay mas malapit ang kanyang pakikinig at mas bukas ang kanyang kamay para mailigtas tayo. At ito po yung tinatawag na divine visitation. Kaya nga po pagka tayo ay nagba-Bible study, nagdi-devotion, katulad dito, na sumasamba sa Panginoon, bukas araw ng pagsamba, no? Tayo ay nararanasan po natin yon, no? At sa araw, sa bawat oras na tayo ay nananalangin sa Kanya. Kapag sinabi po nating the word the Lord, o yung sabi nga sa Hebrew word is, na walang bawel kasi, no? YH, WH o Yahweh, kasi sinasabi natin, ito ay tumutukoy sa iisang Diyos na may tatlong persona, ang Holy Trinity, no? Yung God the Father, siya po ang pinagmulan ng lahat ng lumikha, at ang Ama na nagmamahal sa atin ay naghahangad na tayo ay bumalik sa Kanya. Yan po yung karakter niya. Isang Ama na naghahangad ng panunumbalik ng bawat isa sa atin. At ang God the Son
ang ating Panginoong Kristo, siya ang nagsabi na, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Diba? Sabi doon sa John 14 verse 6. Kaya kapag naghahanap tayo ng Diyos, no, kay Jesus tayo lumapit. Dahil siya ang nagbibigay daan sa krus. At ang God, the Holy Spirit, siya po ang kumikilos sa ating mga puso. Ngayon, nandyan po siya. Siya ang nagsasabing, lumapit tayo. Lumapit ka na. Siya ang nagbibigay lakas para hanapin natin ang Diyos. Matin ka na ng Bible study. Yan yun. O maghanap ka na ng Bible study. Kung ayaw mo sa purpose-filled life, hanap ka. O maggawa ka na sarili mong Bible study. Pang matuto ka. Marami po nagsasabi na pare-parehas lang ating Panginoon Diyos. Di po ba? Ay, parehas lang naman yun. Isa lang naman yung Diyos natin at yung Diyos mo. Pwede. Pero bakit hindi natin pwedeng sabihin pareho lang ang ating Diyos? Mga mahal kong kapatid. Marami po ang nagsasabi niyan. Diyos din naman ang sinasamba nila. Diyos din naman tayo. Sabi nga, Diyos din naman ang ating pare-parehas na pinaglilingkuran. Pareho lang yan. Okay? Sa theology, mali at delikado po ito. Bakit po? Kasi niyo po yung sabi ng Ten Commandments. Doon sa Exodus 20 verse 3. Sige, basahin po natin doon. Exodus 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Sabi niya doon, you shall have no other gods before me. Pansinin po natin. Ibig sabihin, may iba pa palang Diyos. Yes. Dahil ang ibang Diyos ay hindi tunay na Diyos. At ang Diyos na kilala natin ay buhay. Personal. Kaya pag sabing buhay, may buhay po siya. Hindi po siya namatay. Wala po siya doon sa tomb. Kaya hindi natin siya kayang gawa ng imahe, ng image. Kasi wala nga po siya doon eh. Hindi natin pwedeng i-describe yung kanyang mata. Hugis ng kanyang mata. Kung yan ba'y bilog, singkit. Kung ang ilong niya ba ay pango, matangos, sarga. Hindi natin ma-explain yon. Kaya nga po, ang Diyos na kilala natin ay buhay, personal, at Holy Trinity. Ang ibang tinatawag na Diyos ay gawa lang ng kamay, imbensyon ng tao o gawa ng demonyo. Hindi po sila pareho. Ang isa ay lumikha at ang iba ay nilikha lang. Nilikha ng isip, nilikha ng kamay. Mga kapatid, hindi natin pwedeng sambahin yung ibang Diyos dahil may isang daan lang papunta sa Diyos. Ang sinasabi nga po ng Biblia, di ba? Sabi na ating Panginoong Hesus, sabi na sa John 14 verse 6, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Siya lang ang tanging daan. Kaya kahit anong ganda ng turo, kahit anong bait ng tao, kung wala ang ating Panginoong Kristo at wala ang banal na Espiritu, hindi po natin makikilala ang tunay na Diyos. Hindi natin pwedeng paghaluin ang tubig at langis. Sabi nga ni Sharon Cuneta. Hindi po natin pwedeng sabihin pareho lang sila dahil iba ang katotohanan na ibinibigay nito sa atin. Dahil ang kaligtasan ay galing lang sa ating Panginoong Hesus. Ang ibang reliyon ay umaasa sa gawa, sa sariling kabanalan o sa ritual. Yan yung paulit-ulit. Kaya po ritual. No, paulit-ulit na ginagawa. Ganun po yan. Pareho. Kaya nga, tandaan po natin, ang tunay na Diyos po ay nagliligtas sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang paglapit natin ay hindi sa kung anong Diyos-Diyosan, kundi sa buhay
na Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Espiritu Santo. Siya lang po ang dapat hanapin at siya lang ang dapat sambahin. Sabi nga po dun sa ating binasa, ating scripture ngayon, while He may be found, while He is near. At dito po yung pumapasok yung konsepto ng ating title ngayon, Window of Opportunity. May mga panahon na ang Diyos ay malapit. No? May mga panahon na ang kanyang salita ay mainit. At may mga panahon na kumikilos ang Espiritu Santo. Pero ang babala ng salita ng Diyos, huwag mong ipagwalang bahala ito. Napakalinaw po, no? Sabi doon, huwag mong ipagwalang bahala. Sa theology, tinuturo po ito na today is the day of salvation. Sige, basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita, ngayon na ang panahong nararapat, ito na ang araw ng pagliligtas. Amen. So, yun po yun. Kaya yung mga panahon na yan na dumadaan sa atin, huwag nating sayangin. Dahil hindi po natin hawak ang bukas. Hindi natin pwedeng sabihin bukas gigising pa tayo, mumulat pa yung kamay natin, magdidilig pa tayo, bukas na lang yan. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang bukas. At hindi natin alam kung hanggang kailan bukas ang pinto ng grasya ng Diyos. Diba? Sabi ng talata mula sa Proverbs chapter 27 verse 1. Ano po sabi doon? Huwag ipagyabang ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Amen. Sabi nga, do not boast about tomorrow. Ayan, again. Sinasabi doon. At sinabi na rin nga sa Proverbs 27:1 na binasa natin. Sinabi rin po ulit yan. Doon sa James chapter 4 verse 14. Ano po sabi doon? Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang sapagkat lumilitaw at agad na nawawala. Okay, ganda ho ng ginamit na analogy doon. Ang buhay lang daw natin ay parang usok. Di ba yung usok? No? Kung ikaw ay dating nanigarilyo, alam mo yung pag-usok, pagkabuga mo, nandun nakikita mo siya. Pero unti-unti nawawala. Di ba? Parang ganyan daw po yung buhay. Kapag sinabing while He is near, ibig sabihin, hindi natin kailangang pumunta sa malayong lugar. Hindi natin kailangang gumawa ng mga mabibigat na ritual. Ibig sabihin po nun, malapit lang siya. Nasa tabi lang po natin. At nasa puso lang natin. At nasa ating salita. Kaya nga, napakahalaga po ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil di sa salitang yan, maaring mabago at matransform ang buhay mo. Kasi yan po ang ating nais ng Panginoon na sa buhay natin. Marinig niya ng tao sa puso ang ating pananampalataya sa Kanya. Di ba? Sabi sa atin sa Romans chapter 10, verse 8 hanggang 10. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang kautusan, nasa iyong mga labi at nasa puso ang mga tinutukoy dito, ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. 9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi na sa ganon ay naliligtas. Amen. Napakalinaw, no? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Sa iyong salita, gagaling na tayo. Yan po, kapangyarihan yan.
At sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, maaaring maging kaligtasan at pagpapala rin tayo sa buhay ng ibang tao. Kaya nga mga kapatid, sa ating pag-apply ng aral na ito sa umagang ito, una, wag po natin ipagpaliban ang pagsisisi at paglapit sa ating Panginoon Diyos. Marami po sa atin ang nagsasabi, bukas na lang ako magdarasal, bukas na lang ako atin ng Bible study, o kapag okay na ako, saka ako lalapit. That is very wrong. Warning, huwag mong hintayin mawala ang opportunity. Habang naririnig mo ang kanyang tinig, huwag mong patigasin ang iyong puso. Di ba sabi ng talata? Sabi nga sa atin, di ba? No? Punta muna tayo doon sa Hebrews chapter 3 verse 15. Tapos tatalon tayo mamaya dyan sa Hebrews chapter 4 verse 7. Sige, doon muna tayo sa Hebrews chapter 3 verse 15. Napakahalaga po niyan. Wag. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyay inyong pusong huwag patigasin tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Yun. Huwag natin pasuta. Today, sabi niya doon, if you hear His voice, do not harden your heart. Huwag na natin patigasin. No? Naranasan na natin na naghimagsik tayo sa Panginoon. Tampo-tampo ka. Balik ka rin naman sa Panginoon. Huwag na po natin patigasin. No? Diba? Po, basahin din natin yung chapter 4 verse 7 ng Hebrew. Kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw, tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David ang kasulatang nabanggit. Ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso'y huwag patigasin. Again, inulit-ulit, do not harden your hearts. Ang ating Panginoong Hesus lang po ang tanging daan. Dahil tayo ay kanyang mga tagasunod na, alam natin na ang kaligtasan ay hindi gawa, kundi biyaya. Pero kailangan nating tumugon. Hindi ang tugon natin yung tumango. No? Akala kasi nung iba na pag tumango na siya, tugon na yun. Hindi po yun. Kailangan natin ng pagsunod sa kung ano pinasasabi ng Panginoon. Hayaan natin kumilos ang Diyos. Huwag nating laging piliin na maging tayo ang creator, tayo ang tagapagligtas, tayo ang Holy Spirit, no? Hayaan natin ang Diyos Ama, hayaan natin ang Diyos Anak, hayaan natin ang Banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Tumugon po tayo. At gawin natin siyang Panginoon. Hindi pengi noon. No? Yung para bang, pag meron ka nakikita, Panginoon mo siya. Pero pagka wala ka nang nakikita, hindi mo na siya Panginoon. No? Kasi nga, ang tingin mo lang sa Kanya, pengi noon. Hanapin po natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng Bible study, pag-attend ng Sunday service, pakikisalamuha sa ating mga kapatiran. Siya po ay malapit sa bawat isa sa atin. Malapit na malapit. Kahit anong bigat ng dinadala natin, kahit anong kasalanan ang nagawa natin, huwag po tayong matatakot lumapit sa Kanya. Sabi nga nung verse, diba? Call on Him for salvation. Tumawag tayo. Naririnig niya ang boses natin.
Hindi po tayo niya itataboy kung lalapit tayo ng may tunay na puso. Mga kapatid, sa akin po pagtatapos, ang window of opportunity ay bukas pa ngayon. Nabubuksan pa po natin ang Biblia eh. Ang grasya po ng Diyos ay umaapaw pa. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Siya po ay handang tumanggap sa atin. At ang Banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa ating mga puso. Huwag po nating hintayin na sumara ang pinto. Huwag po nating hintayin lumayo ang opportunity. Habang siya ay ating pang naririnig, lumapit tayo sa Kanya. Habang siya ay malapit, hawakan po natin siya. Hawakan natin yung Biblia. Hawakan natin ang Kanyang mga salita. At ito yung matindi. Habang buhay ka pa, ibigay mo ang buhay mo kay Lord. Dahil ang Diyos na hinahanap natin ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu. Siya po ay tapat, banal, at puno ng pag-ibig. Samahan po tayo ng ating Panginoon Diyos ngayong araw na ito. God bless us all. And stay blessed and stay near to God. Ngayon naman tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay sabi, huwag nating ipagpaliban ang relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay isang paalala na habang masusumpungan pa natin ito po ay nangangahulugan habang may pagkakataon pa. Hindi natin hawak ang bukas at ang ating buhay, kaya wag nating sabihin mamaya na, pag may time na ako mag-church, pag may time na ako mananalangin, pag may time na ako magbabasa ng Biblia. Bago po tayo lumapit sa ating Panginoon ay ngayon na po, hindi na po natin kailangang ipagpaliban pa. Gawin natin ito habang may pagkakataon pa. Ang Diyos ay malapit at handang tumanggap. Hindi kailangang pumunta natin sa malayong lugar o gumawa ng mabibigat na bagay. Kahit po ngayon, kahit sa ating tahanan, kahit saan lugar po, naandun ang ating Panginoon. Siya ay laging malapit at handang makinig, magpatawad at tumulong sa atin. Anumang oras tayo lumapit. Hindi na po natin kailangan yung kagaya noong Old Testament na kailangan mag-alay pa ng mga matatabang hayo para lang tayo ay mapatawad. Tayo po ay magkausapin lang natin ang ating Panginoon sa isang lugar. Sa isang lugar at kahit anong oras po, minuto na andyan po ating Panginoon. Napakadali po niyan lapitan. Tayo lang po ang lumalayo talaga sa ating Panginoon. Mahalaga po ang panahon at ang pagkakataon. Ipinapaalala nito na ang buhay ay panandalian lamang. Ang tawag ng Diyos sa ating puso ay dapat nating sagutin agad. Huwag nating hayaan manlamig ang ating espiritu at mawala ng panahon sa ating Panginoon. Responsibilidad po natin na hanapin siya. Minsan, pakiramdam natin ay nawawala ang Diyos. Pero ang totoo po, tayo ang lumalayo dahil abala tayo sa mga bagay na makamundo. Bilang mananampalataya, dapat nating unahin at hanapin ang kanyang presensya at kalooban sa bawat araw ng ating buhay. Pagkat hindi po natin hawak ang oras natin, baka po mamaya wala na ang isa sa atin. Hindi po natin mapipredict. Ang Panginoon lang po talaga ang nakakaalam kung anong mangyayari ngayon, bukas, at sa mga susunod na araw pa. Kaya po tayo po ay
tayo po ay libre na wala pong bayad na lumapit sa ating Panginoon. Kaya kailangan po ngayon na tayo lumapit. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Pinag-uusapan natin ang kanyang magandang salita at nang sa ganun, ito ay lubusan nating maunawaan. So yun lang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo lahat. Amen. Praise God. At ngayon po, tayo ay dadako naman sa ating mga kapatid online. Ang mga kasama po natin ngayon, hindi natin patagalin. Pinangunahan po tayo ni Nay Josie mula po sa Barangay Santo Niño, San Pablo City. Magpagpalang umaga po, Nay Josie, sa inyong buong pamilya. At sinundan po yan ni Nay Winnie Patual from Villa Escudero. Ganun din po sa inyo, isang mapagpalang umaga sa inyong pong buong angkan. Yan, at nasundan po din po yan ating kapatid from Barangay San Ignacio. Yan, kasama po natin si Brother Rafael Freyo. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid at pagpalain ka ng Panginoon Diyos at ang iyong buong sambahayan. At ganun din, no, ating kapatid from Dubai, si Sister Maria P. Patual. Isang mapagpalang umaga sa iyo kapatid, no? At yung mga kasama diyan sa Dubai, ano? At nasundan po 'yan ng ating kapatid din from din sa South Meadows, no? Si Pastora Fe Andal Artillaga. Yan, kasama po natin at isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, no? Lahat po diyan sa inyo. At ganoon din po from kapatid natin from Makati City, kasama po natin ang ating kapatid na si Sister Babe Brianzares, isang mapagpalang umaga sa inyong buong sambahayan. Diyan sa Makati at Bulacan, no? Ayan. At sundan natin yan from Ormoc. Kasama po natin ngayon Ormoc City, Usami City. Kasama po natin si Dr. Julia C. No? At ang buong C family. Best regards po sa lahat dyan, sa inyong buong angkan. At God's morning po sa ating lahat. Yan. At kasama rin po natin si Brother Ian from Bulacan, Chaong. Siyempre, pagbati rin natin sa kanyang asawa mula sa Israel at sa kanyang mga anak. Sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid. At nasundan po yan ng ating kapatid from Liliw, Laguna. Kasama po natin ang Arosena family. Yan sa pangunguna ni Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At sa inyong mga anak, manugang, apo, at lahat-lahat po. Yan. At ganun din, sinundan po yan ng ating kapatid from Bacolod City. Kasama po natin si Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga po sa buong Pios, no? Dyan sa Bacolod City. Ano? At dito naman po sa ating San Pablo, balik uli tayo sa Laguna. Sama rin po natin si Sister Nela Nunoso, no? Isang mapagpalang umaga po sa Nunoso family, no? At nasundan po yan ang ating kapatid from USA, ang Dow family. Yan. From Washington, Shuttle, kasama po natin si Sister Abigail Dow. Yan, si Nurse Abby. No, at sa mapagpalang umaga sa iyo at sa inyong buong pamilya, kapatid. Yan. At from Bulacan, Chaong, ulit kasama natin diyan si Nay Marta. At pagbati rin natin sa ating kapatid, no, sa diyan kay Negori, ano, Nailina, at syempre diyan kay Kuya Chris, no. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat diyan sa Bulacan, no? See you later sa practice, okay? At kasama rin natin si Brother Rolly Malasmas, yan. At pagbati natin kay Sister Angel, kay Roan, at syempre sa Bombani pala, no? Rolly Bombani. Malasmas Bombani. Ayan, Malasmas Bombani. Yan, pagbati natin dyan. At kay Rael, no? Sa ating inaanak dyan, Pogi. Yan, at pagbati rin natin, kasama rin natin ating kapatid, no? Yan si yan kay Sister Carmeline at
kay Brother Arthur, no, kay kumparing Arthur at kumaring Carmeline sa mapagpalang umaga sa inyo at sa lahat-lahat diyan, syempre kay Julene, kay Pau, at syempre pagbati na rin natin diyan sa ating inaanak. Lagi ding nanonood at lagi rin natin binabati kay Tyrone at kay Janessa sa mapagpalang umaga sa inyong dalawa, no? At pagbati rin natin kay kay Tatay Victor Dalangin, no, at kay Nanay TC, no, na lagi ding nakikinig, At pagbati rin natin sa ating kapatid dito kay Bernard Castillo Mandigma, sa Candelaria, Quezon, no, isang pagpalang umaga sa inyong lahat, no, sa inyong buong pamilya. At ganoon din, balik ulit tayo sa Dolores, Quezon. Kasama po natin si Nay Remy Alinea, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Remy, yan po sa Dolores, Quezon at sa buo ninyong angkan. Yan. At sino pa po? Yan, nabati ko na si Kuya Chris. Ito yan, pagbati rin natin from Cotabato City, ang aking magandang pinsan. Pagbati natin dyan sa ating mga kamag-anak dyan, dyan sa Brigule, Chua, Tan, Untalan, dyan sa Cotabato City. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat dyan. Okay, at syempre sa Get Gano family. Yan. Yan. Okay, at that's all. Yan. Okay. Yan. Siguro wala na po ako na-miss. No? At purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon po tayo po ay magtatapos at tayo po ay mananalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal, at aming Diyos na mapagkakatiwalaan. Kami po ay nagpapasalamat at sa oras at araw na ito, salamat po sa iyong salita na ipinagkaloob. Tunay po na ang iyong banal na Espiritu lamang ang siyang nagbibigay ng linaw at kaluguran. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na patuloy na saliksikin ang katotohanan at sa iyong pagpapahayag, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong masunurin upang patuloy na saliksikin at unawain ang iyong salita. Kaya Panginoon, salamat Panginoon sa pagtatapos ng mensaheng ito, nawa ay hindi tumatapos sa pagkarinig, kundi sa pagsunod ng aming buhay. O Lord, hayaan mo Panginoon ang iyong banal na Espiritu, ang siya lamang Panginoon, magbigay sa amin ng conviction upang sundin at unawain, gabayan at patuloy po kaming gabayan, O Lord, sa iyong salita. Sa lahat ng ito, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong katagumpayan at sa iyong pagpapala. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat sa kagalingan, sa iyong provision, sa iyong patuloy na pagbibigay sa aming pag-iingat, O Lord, sa lahat ng aming Panginoong kakaharapin ngayong araw na ito. Kami po ay nagpapasakop sa iyong presensya, O Lord. At patuloy na nagtitiwala, nagpapasalamat na ikaw yung Diyos na patuloy na gumagabay at kasama namin. Salamat po, Panginoon, aming Diyos Ama na makapangyarihan. At salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo ng lakas. Gamitin mo ang buhay na ito, ang buhay namin, Lord, upang kami, Panginoon, ay patuloy na makaunawa at patuloy namin, Panginoon, gamitin ang buhay na ito upang maging pagpapala rin po sa marami. Kaya po, Panginoon, salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas ni Jesu Cristo. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Labis ang masama, ikaw ang